Farm update tayo mga ka-asenso. Ito po ang unang pagbuhos ng unang poste. April 8 po kami nag-start at ngayon po ay April 9. Late upload lang po ito. I-update ko po ito sa inyo para hindi po magyabang kundi para ma-inspired po yung mga katulad ko na nangangarap na magkaroon ng sariling maliit na negosyo. I-daily update ko po ito sa inyo para sa mga nag-aabang, sa mga nagme-message sa akin kung ano po yung pinapagawa rito, sa mga followers dyan. Maraming salamat po. Sana po ay hindi po ninyo ako iwanan at patuloy po ninyo akong suportahan sa channel na ito at marami pa po tayong ibabahagi na mga content na mapagpulutan po ninyo ng idea o aral, lalong-lalo na po sa mga pag-aalaga ng mga RTL o sa ating mga alagang hayop. Hindi po manggagaling sa sarili ko lang kaalaman, kundi kukuha po tayo ng iba't ibang opinion o karanasan sa bawat farm owner. Abangan po ninyo ang aking pagbablog sa mga ibang farm owner po. At eto pala ang aming munting area. Malayo po yan sa kabahayan dahil nga po sa mga kabilang side, mga tiyuhin ko, mga pinsan, malalayo po ang area. Hindi tayo makakaperwisyo sa kanila, lalong-lalo na po livestock po ang alaga rito sa area na ito. Update ko po sa inyo kung ano-ano ba ang mga alagaan rito at ibabahagi ko po sa inyo yung mga program na ginagawa o yung gagawin pa para makuhanan din po ninyo ng idea. Lalong-lalo na po sa mga nagme-message sa akin. Minsan, hindi po tayo nakaka-reply kaagad dahil minsan po may lakad din tayo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ay papunta po sa eleksyon. May sinusuportahan din po tayo na kaanak at hindi po tayo kaagad-agad nakakahawak ng cellphone para mabasa ang inyong mga mensahe. Meron po kaming pinoprovide sa inyo na program lalong-lalo na sa mga RTL. Kindly basahin nyo po ng mabuti at nakasulat na po dyan ng step by step at kung hindi nyo po naintindihan, mag-iwan lang po kayo ng message at pag nabasa po yan ng aming team, ay marereplyan po kayo kaagad. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. At eto po, sa day 1 o unang pagbuhos ng poste ng aming pinapagawa na ito po ay maliit na piggery. Ayan, ibahagi ko na rin po sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo daily po para ma-update din po kayo sa mga nag-aabang para makuhanan din po ninyo ng idea at sa huling part ng video o sa pagkatapos ng pinapagawa na ito, doon ko po ibabahagi isa-isa ang nagastos mula po sa pagbili ng materyales hanggang sa bayad po ng pagpapasarahe ng mga kahoy, bayad sa mga naghakot ng mga materyales at bayad po sa ating karpentero. Para kapag kayo naman po ang magpagawa nito, may idea na po kayo kung hanggang magkano ba ang gagastusin ninyo at kung gaano ba kalaki ang ipapagawa ninyo para hindi po kayo mabitin sa budget dahil nga po sa panahon ngayon mahal po ang mga materyales. Mabuti na lang po rito sa amin, libre po ang kahoy dahil marami nga pong punong niyog dito at yung mga tambara na ginamit na kawayan ay sariling tanim lang din po namin yan. Nandyan lang din po ang kawayanan sa taas na pinagkuhanan. Ito po, nililibel na po ang poste dahil bubuhusan na po yan ng semento. Sa susunod na araw, hopefully po na may bubong na po ito para hindi po mainit sa paggawa nila dahil sa panahon ngayon sobrang init po rito. Kahit mapansin ninyo sa paligid na maraming punong niyog, punong kahoy, pero sobrang init pa rin po pagdating ng mga 11 AM hanggang sa alas 2 o hanggang alas 3 po ng hapon. Kaya kailangan malagyan po ito ng bubong para mas makakaginhawa po sila. Hanggang dito na lang po.